Dekada 70, bago pa man idiniklara ni Noy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law, unti-unti nang lumaganap ang pagpasok ng iligal na droga sa ating bansa. Isa sa pinakakilalang sindikatong may kaugnay sa droga ng mga panahong iyon ay ang tinatawag na Golden Triangle Syndicate. At isa nga sa mga pinakakinilalang miyembro nito ay ang Chinese drug lord na nagngangalang Lim Sing na siyang namamalagi sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng pagkakasangkot nito sa iligal na gawain, nakilala si Lim Sing bilang businessman sa ating bansa na nagpapatakbo ng mga negosyong minahan, restaurants, printing press at iba pang mga legal na negosyo. Ngunit naging panakipbutas lamang pala ito ni Lim Sing upang maitago ang iligal na gawain nito na may kaugnay sa droga. Kung kaya't sa mga panahong iyon, naging pugad na ng droga ang Pilipinas, kung saan nagpapatakbo na pala si Lim Sing ng mga laboratorio ng heroin sa ating bansa na siyang suportado naman ng Golden Triangle Syndicate. Ayon sa naitala, kayang-kaya umunong makapag-produce ang naturang laboratorio ni Lim Sing sa Pilipinas ng tinatayang nasa humigit 1 kilo ng heroin bawat buwan. 90% rin umano dito ay siya namang ini-export sa bansang Thailand, Singapore at sa kanlurang bahagi ng Amerika. Dito na naging isa sa pinaka-maimpluwensyang drug lord si Lim Sing, kung saan nagawa pa nga nitong makapagpuslit ng kalahating tonelada ng heroin sa bansang Amerika, na ayon pa, 10% ng heroin pumapasok sa Amerika ay talagang galing sa mga laboratoryong pagmamay-ari ni Lim Sing. Protektado rin ang naturang inchik ng mga kilalang leader na galing sa iba't ibang bansa, bagay na siyang malakas ang kumpiyansa nito pagdating sa ilegal na gawain. Ngunit sa pagpasok ng dekada 70, kung saan mas unti-unti nang lumaganap ang ilegal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dito na ipinasa ang Republic Act 6425 o mas tinatawag na Dangerous Drugs Act of 1972. At nang dahil sa tila pagkawalang kibo lamang ng naturang notorious drug lord na si Lim Sing, dito na itinatag ang tinatawag na Constabulary Anti-Narcotics Unit na pinamumunuan ni na First Lieutenant Reynaldo Beroya at First Lieutenant Saturnino Domingo. Isinailalim naman ang grupo sa isang pagsasanay na pinamumunuan ng US Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs o mas kinilala na ngayong US Drug Enforcement Agency o DEA. At nang dahil sa maiging pagsasaliksik at pagpapalitan ng mga intel reports ng magkabilaang panig, dito na nalaman ang naging illegal na operasyon ng mga laboratorio ni Lim Sing sa Pilipinas. Kung kaya't September 27, 1972, ilang araw pa lamang nang idiniklara ang martial law, ikinasa ang tinatawag na Oplan Dama de Noche. Pangunahing objective ng operasyon ay ang matugis ang mga laboratorio ng droga na pinapatakbo ni Lim Sing dito sa Pilipinas. Dito na nasabat ang daang-daang kilo ng mga heroin na nakaimbak lamang sa mga mansyong pinagmamay-arian ni Lim Sing sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Kamaynilaan. Nakuha rin sa mismong mga properties ni Lim Sing ang mga walang lisensyang matataas na kalibre ng mga baril. Ngunit sadyang tila walang kinakakatakutan ang drug lord na ito at tinangkaang suhulan pa ang mga dumakip sa kanya kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit sadyang hindi nagpapatinag ang mga opisyal na humuli kay Lim Sing at dinala pa rin ito sa korte at sinampahan ng kaso. At nang dahil nga sumailalim ang Pilipinas sa martial law ng mga panahong iyon, wala nang patumpik-tumpik pa ang administrasyon at agarang pinatawan ng panghabang buhay na pagkabilanggo ang naturang Chinese drug lord. Ngunit sadyang mataas ang naging kumpiyansa ni Lim Sing sa kanyang sarili na matatakasan nito ang mga impluwensyang tao sa loob at labas ng ating bansa. At nang dahil sa pangamba ng Amerika at ni mismong Pangulong Marcos na matatakasan o malusutan lamang ni Lim Sing ang mga kasong nakapatong sa kanyang ulo, dito na nagpahayag ang nooy Pangulong Marcos sa kanyang layuning mapuksa ang ilegal na aktibidad sa ating bansa. Kung kaya't agarang dinala ang kaso ni Lim Sing sa military court at hindi nga nagtagal, isang desisyon ang inilabas kung saan parusang kamatayan ang naging hatol sa notorious Chinese drug lord na si Lim Sing. At upang magsilbing banta sa mga nagtatangkapang pumasok sa Pilipinas upang magpuslit ng ilegal sa halip na silya elektrika ang pamamaraan sa pagbitay kay Lim Sing, ipinag-utos ni nooy Pangulong Marcos na firing squad ang magiging paraan sa pagbitay sa naturang Chinese drug lord. Naging mas matindi pa ito kung saan makikita sa publiko at mapapanood live sa mga telebisyon ang gagawing pagbitay kay Lim Sing. Hanggang January 15, 1973, madaling umaga ng ito
patungo na si Lim Sing mula firing range. Dito na rin pinasahan ng hatol si Lim Sing bago pa man ginawa ang parusang kamatayan. Ngunit sadyang makikitang tila walang pagkabahala ang mukha ni Lim Sing nang dahil nga kampante itong hindi matutuloy ang hatol sa kadahilanan na maraming malaking tao ang pumapalikod sa kanya. Ngunit sadyang pag-aakala na lang ang lahat ng ito kung saan hanggang sa kanyang kahuli-hulihang sandali ay wala ni isang tulong ang dumating sa kanya. At bago pa man mag-alas 6:00 ng umaga, January 15, 1973, iginapos na si Lim Sing sa isang poste kung saan nakatali ito sa kanyang dibdib at paa. Nakapwesto na rin ang mga inaatasang babaril kay Lim Sing na isang pangkat ng mga sharpshooter na pinamumunuan ni Lieutenant Jose Agawin. At sa pagpatak nga ng eksaktong alas 6 ng umaga, under the command of Lieutenant Jose Agawin, binaril na si Lim Sing gamit ang mga M1 rifles na diretsong tumama sa kanyang dibdib. At ilang minuto lamang ang lumipas, kinumpirma na ni Lieutenant Colonel Florento Marpa na wala ng buhay ang Chinese drug lord na si Lim Sing. Agaran rin itong ipinaalam kay Philippine Constabulary Chief Brigadier General Fidel V. Ramos at sa oras na alas 6:06 ng umaga, kinumpirma na ng Malacanang ang matagumpay na pagbitay kay Lim Sing. Agara namang tumunog sa mga lokal at international news ang naging pagpataw ng parusang kamatayan kay Lim Sing sa kadahilanan na rin na live itong nasaksihan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At ang naturang kaganapan nga ay siyang nagsilbing palatandaan na hindi nagbibiro ang pamahalaan ukol sa pagbuksa ng mga ilegal na gawain. At mula sa mga panahong iyon ay tila nakita nga ang naging positibong epekto kung saan unti-unti nang napuksa at napigil ang ilegal na aktibidad ng droga sa ating bansa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, kasabay na rin ng pagpapatalsik kay Pangulong Marcos nang sa muli unti-unti na namang sumibol ang problemang ito. Sa paglipas ng panahon ay talagang hindi lamang bumalik ang problemang may kaugnay sa droga, kundi talagang mas lumala pa ito na kahit mismong mga opisyal ng pamahalaan ay nasasangkot na. Bagay na hindi na rin natin maihahalin tulad pa ang sitwasyon noon at ngayon.